Bangkay ng 15 anyos na 6 na buwang nawawala natagpuan sa abandonadong bahay sa Davao de Oro. Isang nakakakilabot na tagpo ang tumambad sa mga residente ng Purok 3A, Bayan ng Laak, Davao de Oro nitong October 25, 2025 matapos matagpuan ang halos kalansay ng bangkay ng isang 15 anyos na dalagita sa loob ng isang abandonadong bahay. Kinilala ang biktima sa alias na Baby, na 6 na buwang nang nawawala mula nang magpaalam lamang na maki-wifi sa kanilang kapitbahay. Mula noon, hindi na siya muling nakauwi o nakausap pa ng kanyang pamilya. Ayon sa pamilya ng biktima, nakilala nila si Baby batay sa mga suot nitong damit at personal na gamit na natagpuan malapit sa bangkay. Pareho sa mga kasuotan niya noong araw na siya'y nawala. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, may hawak na silang mga persons of interest at kasalukuyan ng tinutukoy kung may kinalaman ng mga ito sa pagkawala at pagkamatay ng dalagita. Bagamat matagal na ang pagkawala ni Baby, patuloy ang panawagan ng kanyang pamilya ng katarungan para sa sinapit ng kanilang anak. Isang inosenteng dalagitang lumabas lang upang maki-wifi. Ngulit matapos ang 6 na buwang paghihintay at pag-asa, bangkay na ang kanilang muling nasilayan. Ang tanong, ano ang tunay na nangyari kay Baby? Sino ang may gawa nito? At bakit may mga taong biglang lumitaw at agad nilinis ang kanilang pangalan? Sino nga ba sila? Alamin sa kwento natin ngayon. Kinilala ng pamilya ang biktima bilang si Bibi Trudes Engada, 15 anyos na 6 na buwang hinanap matapos itong mawala noong Abril. Ayon sa ulat ng Davao de Oro Police, isang grupo ng mga kabataang nagbabalak sanang magnakaw ng mga lumang gamit sa isang abandonadong bahay sa Purok 3A, Barangay Poblasyon Laak, ang nakadiskubre sa bangkay sa loob ng naturang gusali. Laking gulat ng mga ito nang madiskubre ang labi ng isang tao, dahilan upang agad nilang ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Batay sa pahayag ng ina ng biktima, huli nilang nakita si Bibi noong Abril 17 matapos itong magpaalam na makipiso wifi sa kapitbahay. Kalaunan ay napag-alaman na sumama pala ito sa mga barkada, ngulit hindi na muling nakauwi. Nakilala siya ng pamilya batay sa damit na suot niya noong huling beses siyang nakita, habang hindi pa rin natatagpuan ang kanyang cellphone. Ayon kay Police Captain Jusibel Abelion, tagapagsalita ng Davao de Oro Police, ang Laak Municipal Police Station ay tinitignan ang lahat ng posibilidad para makilala ang mga posibleng suspect. Sa ngayon, mayroon na ring mga persons of interest na tinutukan ng mga kapulisan. Naniniwala ang mga investigador na pinaslang ang dalagita. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon upang makilala at madakip ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Lumabas din sa investigasyon na nakontak pa umano si Bibi noong Abril 23, ilang araw matapos siyang mawala. Ayon sa isang kaibigan, tinanong niya si Bibi kung nasaan ito at sumagot umano ang dalagita na nasa boyfriend lang daw siya. Sinabihan pa siya ng kaibigan na umuwi na dahil hinahanap na siya ng pamilya at naplatter na ang kanyang pagkawala. Sagot umano ni Bibi, matanda naman ang boyfriend ko pero hindi ako makauwi dahil wala akong pera. Iyon na ang huling mensaheng natanggap mula sa kanya. Kalaunan, lumabas ang isang litrato na nagdikit sa pangalan ng isang lalaki sa kaso. Sa larawan, makikitang kasama si Bibi, isang babaeng kaibigan at isang may edad na lalaki. Si Bibi ang nasa gitna ng larawan. Naging tanong ngayon, ano ang tunay na kwento sa likod ng larawang ito at bakit sila magkasama? Ayon sa isang ulat,
lumantad ang nasabing lalaki sa Laak Municipal Police Station. Paliwanag niya, ang larawan ay kuha pa noong Abril 4, panahon ng eleksyon. Ani niya, nagpahinga lamang siya matapos magtrabaho at nagpa-picture umano ang dalawang dalaga sa kanya. Dagdag pa niya, parehong nagtatrabaho noon si Bibi at siya sa ilalim ng isang kapitan sa kanilang lugar. Sa araw ding yon, magbabakasyon na si Bibi at uuwi na, kaya nagkaroon sila ng huling larawan. Ngunit ayon naman sa ina ng biktima, sa panahong umano ng pagkakakuha ng larawan, nakauwi na si Bibi sa bahay. Itinanggi rin ng matandang lalaki ang anumang kaugnayan sa krimen. Sinabing hindi niya ginawa iyon at hindi rin siya marunong gumamit ng cellphone. Sa crime scene naman, may natagpuang gamot na losartan sa paligid. Isang detalye na ngayon ay tinitingnan ng mga investigador. May mga haka-haka mula sa ilang netizen na posibleng ang suspect na mismo ang nagpadala ng mga huling mensahe gamit ang account ni Bibi. At ang larawang may kasamang matanda ay ginamit upang pagtakpan ang tunay na nangyari. Maraming anggulo ang patuloy na sinusuri ng mga investigador. Isa pang nakuhang impormasyon, bago pa man matagpuan ang bangkay, ay may mga grupong lalaki na sakay ng motorsiklo na nakitang nakatambay sa labas ng abandonadong bahay. Kinumpirma ito sa isang social media post kung saan ikinuwento na gumamit siya ng tracking app para malocate ang kanyang nawawalang cellphone at ang lokasyon ay tumuturo sa parehong bahay. Habang nasa lugar, naamoy na nila ang masangsang na amoy, ngunit inakala lamang nila na patay na hayop kaya hindi nila ito pinasok at hindi rin nila na-report. Isa sa mga tinitingnang posibilidad ng mga otoridad ay kasong gang rape o krimeng may kinalaman sa selos na nauwi sa pagpatay. Nagbabala ang Laak Municipal Police Station sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring makasagabal o makagulo sa isinasagawang investigasyon. Hinimok din ng pulisya ang mga mamamayan na ipaubaya na lamang sa mga otoridad ang pagreresolba sa kaso dahil marami nang lumalabas na espekulasyon at haka-haka sa social media mula sa mga netizen na nagkokomento na lalo lamang nagpapalabo sa investigasyon. Maging maingat sa mga taong nakakasama, lalo na sa mga kabataan. Isang simpleng tiwala o pag-alis ng walang paalam ay pwedeng humantong sa trahedya. Sa panahon ngayon, ang kaligtasan ay hindi basta-basta. Ito ay pinangangalagaan. At tayong mga magulang, dapat maging mas mapagmatyag at may disiplina sa ating mga anak upang matutunan nilang sumunod, magpaalam at magtiwala sa atin. Dahil sa huli, ang gabay ng magulang ang unang proteksyon ng bawat bata. Ngayon, nananatiling tanong ng marami, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Bibi? Sino ang salarin sa kanyang pagkawala at pagkamatay?